Nagkaproblema sina Elizabeth Rizal isang Pranses at Tomas Makiewicz habang umakyat sa Nanga Parbat. Ika-25 ng Enero, 2018. Halos 26,000 talampakan sa taas ng dagat sa Nanga Parbat, isa sa mga pinakamapanganib na bundok sa mundo. Pagkatapos ng 7 taon at 6 na nabigong pagtatangka, kakarating lang nila sa tuktok. Dalawang umaakyat, walang oxygen, walang serpa, sa gitna ng malamig na taglamig. At pagkatapos, bigla na lang siyang nabulag. Hindi madilim, hindi malabo, bulag. Nag-iisa sa tuktok ng Killer Mountain, sa hangin na -40 degrees, ang mga mata niya ay tuluyang nagsara dahil sa namuong yelo at ang pinakamalapit na tulong ay ilang araw pa bago makarating. May 60 segundo lang ang kasama niya para magdesisyon ng walang training o handbook at kahit matapang ka, hindi ka handa dito. Ang ginawa niya pagkatapos at ang mga nangyari dahil dito ay halos hindi ka panipaniwala. Maligayang pagdating sa extreme. Ano ang gusto mong pag-usapan ng mga tao tungkol sa iyo kapag wala ka na? Pakiramdam ng gansa parang wala na siya. Hindi dating umaakyat si Tomek Makowitz. Sa kabataan, sobrang nalulung siya sa matitinding droga. Matagal siyang nalugmok sa dilim at hindi niya alam kung paano makakatakas. Hanggang isang araw ay tumingin siya sa salamin at nagpa siya magbago. Matapos ang ilang taon sa rehab, nalampasan ni Tomek ang pagkakalulong at dumaan sa panahon ng pagkilala sa sarili. Bumili siya ng yate at naglayag sa mga lawa ng Masurian sa hilagang Poland. Ilang sandali lang, nag-book siya ng flight papuntang India at 6 na buwan nagturo ng Ingles sa mga batang may ketong. Dito sa Asia niya, unang nasilayan ang Himalayas na naging kanyang passion at obsesyon. Inakyat ni Tomek ang mas maliliit na tuktok sa Himalayas para matugunan ang hilig niya bago ang una niyang totoong climbing expedition noong 2008. Sumama siya kay Marek Lonowski, kapwa mahilig umakyat at malayang espiritu, para tawirin ang Mount Logan, ang pinakamataas na tuktok sa Canada, pero gusto nilang gawin ito sa taglamig. Di magtatagal, makikita ni Tomek na sa bundok, ganap na tahimik ang buhay. Ang iyong nakaraan, ang iyong hinaharap, ikaw lang at ang bundok at ang sakit ng pakikibaka para mabuhay. Isang sakit na hindi na niya kailangang pamanhidin at marahil mas naramdaman niyang buhay siya kaysa dati. Si Tomek at ang kanyang kasama sa pag-akyat na si Merrick ay hindi naman mayaman, pero hindi sila natakot doon. Bumili sila ng karamihan sa kanilang gamit na segunda mano. 6 na linggo silang naghanda at pakyat baba sa iba't ibang tuktok ng bundok, naglakbay sa nagyeyelong kagubatan na umaabot sa -49 degrees Fahrenheit ang lamig. Pero sa tuktok na ito na malayo sa iba, ang lamig ay simula pa lang. Ang bundok Logan ay isa sa pinakamalalaking tuktok sa St. Elias Mountains na kilala sa marahas at pabago-bagong panahon. Maaring biglang magkaroon ng blizzard na nagkukulong sa mga umaakyat ng ilang araw o linggo sa whiteout na walang makita. Habang nagsimula sina Tomek at Merrick sa paglalakbay, malalakas na bagyo ang tumama sa bundok. Habang umaayat sila, bumagsak ang makapal na nyebe at sinalubong sila ng malalakas na hangin, kayang punitin ang mga tent at itapon sila sa madudulas na dalisdis. Nilabanan nila ang walang katapusang dilim gamit ang mahinang liwanag ng kanilang mga headlamp bilang gabay sa masalimuot na maze ng bundok Logan. Buhay na buhay ang pakiramdam ni Tomek. Isa itong pambihirang karanasan at paraan para makita ang mundo. Sa bawat hakbang, lumalapit siya sa kanyang layunin. Laban ito sa milya-milyang nyebe, yelo, matatarik na dalisdis at malalalim na bitak ng yelo. Tinanggap niya ito. Nilutas nila ang mga palaisipan ng buong sigasig at pagbalik, pagod na pagod sila. Binigyan sila ng Polish Travel Award, Kolos Feat of the Year Award bilang pagkilala. Simula pa lang ang ekspedisyon at parangal, na humaling na si Tomek. Pagbalik niya sa Poland, tinangkang balikan ang normal na buhay. Nagkaroon ng karaniwang 9 hanggang 5 trabaho at tumulong sa asawa sa pag-aalaga ng anak, pero hindi ito nagtagal. Hindi nagtagal, nanabik siya at nagplano ng bagong pakikipagsapalaran. Gusto niyang muling maramdaman ang sigla at makatakas sa pagkabagot, kaya sinubukan muli ang isa pang mapanganib na bundok. 1 taon matapos ang unang ekspedisyon, mag-isa niyang inakyat ang Kantengri, 23,000 talampakang bundok sa kabundokang Tian Shan sa gitnang Asya. Ang matagumpay na pagdaig ni Tomek sa mapanganib at nag-iisang pakikipagsapalaran ay nagbigay sa kanya ng 10 beses na higit na kumpiyansa. Tinuturing niya ang sarili bilang determinado at mahusay na alpinista at para sa kanya, ang Himalayas lang ang lugar. Dito unang hinarap ni Tomek ang Nanga Parbat, isang mapanganib na tuktok na tinatawag ding Killer Mountain. Karamihan sa mga umaakyat ay tinitingnan ang Nanga Parbat at nakakakita ng babala.
Si Tomek naman, tiningnan niya ito at naramdaman niyang siya ay kinikilala ang bago niyang obsesyon. Ngunit ang hangad sa kadakilaan ay may kaakibat na malaking sakripisyo gaya ng matutuklasan niya. Sandali tayong lumihis sa kaguluhang ito. Linggo-linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng mas malalim na content, eksklusibong video, paliwanag sa totoong nangyari o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto mong makita ang mga nangyayari sa likod ng kamera kasama ako, sumali sa komunidad ng Extreme sa Patreon. Kita-kits! Noong 2010 nagkita ulit sina Tomek at matagal niyang kaibigang si Mary Klonowski para sa pinakamapanganib nilang hamon. Nagpasya silang maging unang aakyat sa nagayelong dalisdis nito sa kasagsagan ng taglamig. Ngunit hindi lang ito delikado. Sa komunidad ng mga umaakyat, tinuturing itong pagkakamaling hindi na mababawi at alam yon ni Tomek. Sa Nanga Parbat tuwing taglamig, ang mga pagkakamali ay hindi natuturo ng aral. Kumikitil ang mga ito ng buhay. Buong tapang hinarap ni Tomek ang pagsubok para mailagay ang pangalan niya sa kasaysayan, ngunit higit pa sa sariling tagumpay ang nagtulak sa kanya. Gusto niyang ipakita na kahit sino ay pwedeng umakyat ng bundok at mag-enjoy sa tuktok. Sinubukan niyang ipakita na kahit ang mga dating nagkaroon ng adiksyon ay maaari pa rin makagawa ng positibong bagay sa kanilang buhay. Nang naghanda si Tomek para sa ekspedisyon, nalampasan niya ang ilang balakid bago makarating sa bundok. Wala siyang malalaking sponsor at siguradong hindi siya galing sa mayamang pamilya, kaya kinailangan nilang magtipid ni Merrick saan man sila pwedeng makatipid. Ginamit nila ang mga agricultural na lubid na nabili online sa diskwento at nag-install din siya ng wind turbine bilang sideline. Para umakyat sa Nanga Parbat na yon, ang permit ay maaaring umabot ng $4,000 bawat tao. Bukod pa rito, kailangan niyang bayaran ang kanyang pamasahe sa eroplano, mga linggo ng supply at pagkain, at syempre, ang iba pang gamit niya na nagpapanatili sa kanya ng init sa bundok. Maliit lang na hadlang para kay Tomek ang mga ito dahil alam niyang bundok ang tunay na hamon. Nang tumapak si Tomek sa Nanga Parbat noong katapusan ng 2010 plano niyang marating ang tuktok gamit ang magaan na estilo ng padakyat. Ibig sabihin, aakyat siya sa bundok nang walang tulong ng mga Sherpa at kakaunti lang ang dalang supply. Istilong ito ay umaasa sa sarili, ngunit ang pinakamapanganib para sa marami ay ang pag-akyat niya ng walang dagdag na oxygen. Delikado ito dahil habang mas tumataas siya, lumalala ang stress sa katawan niya dahil sa kakaunting oxygen. Dahil dito, napipilitan ang puso, baga at dugo mo magtrabaho ng mas mabigat na nagdudulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkapagod at sa malulubang kaso, mga kondisyong nagbabanta sa buhay. Isa ito sa pinakamapanganib na bundok sa mundo at yon ang nakudyok kay Tomek. Ibinigay ni na Tomek at Merrick ang kanilang lahat. Umakyat sila sa Kinshofar route at hinarap ang lahat ng hamon ng bundok. Habang umakyat sila, malalakas na hanging humahagupit sa likuran nila at tambak na nyebeng tumatakip sa mabatong lupa. Bumaba ang temperatura sa nakakagulat na -45 degrees Fahrenheit. Sa ganitong panahon, mabilis nagyelo ang balat na walang takip. Bawat hakbang paakyat ay laban sa kalikasan at kahit bahagyang pagkawala ng konsentrasyon ay maaring magdulot ng panganib. Laging nagbabantay sina Tomek at Merrick laban sa avalanche na madalas tuwing taglamig sa bundok. Hindi ito para sa mahihina ang loob, parang naka-steroids ang mga blizzard. Lahat ng nagpapahirap sa karaniwang pag-akyat ay tumaas palalo. Isipin mo ang sobrang lamig na agad nagyayelo ang balat mo. Hangin na sobrang lakas na kaya kang itapon. Laging may bantang avalanche dahil sa nyebe. Ginawa nila ang lahat para marating ang tuktok, ngunit hindi sila pinalad ng tadhana. Nagdesisyon silang bumalik matapos lampasan ang 18,000 talampakan dahil sa matinding panahon at banta ng avalanche. Kung lagpasya silang magpatuloy, buhay nila ang kapalit. Sa karamihan ng umaakyat, ito'y ginhawa, pero kay Tomek, ito ay pagtanggi. Nakuha nila ang mahalagang karanasan sa isa sa pinakamapanganib na bundok. Maganda rin na wala pang ibang nakaakyat sa tuktok, kaya porsigido silang maging una. Noong 2011-2012 muling sumama si Merrick kay Tomek, pareho pa rin ang taas ng motibasyon nilang marating ang tuktok. Nag-cruise ang landas nila ni Simon Morrow at Dennis Urubko na may parehong layunin. Ngayon, naramdaman ni Tomek na may kompetisyon. Lalong lumalalim ang kanyang obsesyon at naglalagablab ang apoy sa kanyang kalooban. Ang mga kondisyon sa ruta ng Kinshofar nung taon na yon ay napatunayang lubos na imposible. Lahat ay umatras noon matapos halos walang marating sa pag-akyat ng bundok. Pero kahit papaano, sa pagkakataong ito ay mas nakaakyat sila hanggang sa 21,600 talampakan. Ngayon, mas matindi na ang kompetisyon.
Noong 2012-2013, nagsimula ang bagong yugto sa Nanga Parbat dahil dumami ang ekspedisyon na naghangad sa unang makasaysayang pag-akyat sa taglamig. 4 na ekspedisyon, 2 sa bawat panig ng bundok. Pero muli, naulit ang kasaysayan sa pagkakataong ito ay sa taas na 24,278 talampakan. Bawat pagsubok ay nangangailangan ng mas malaking gastos at mas matinding pagod at nagdadala ng mas matinding kompetisyon. Kaya kinailangan ni Tomek na subukan muli sa susunod na season. Ang taglamig ng 2013-2014 ang sumira sa kanila. Halos 70 araw na ngaipit sina Tomek, Merrick at ang police team sa base camp sa RuPaul Phase, naghihintay humupa ang walang tigil na bagyo at avalanche. Kasama rin nila sina Simone Morrow at Dennis Arubco na nasa bundok din bilang bahagi ng isa pang malakas na koponan. Nakaligtas sila sa taglamig hanggang sa huling araw bago pinilit umatras ng avalanche. Magkasama nilang naabot ang 23,600 talampakan. Malapit na niyang maramdaman ang tuktok ngunit kulang pa rin. 4 na beses na niyang ipinagpaliban ang sarili niyang buhay. 4 na beses na niyang iniwan ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang halahat ng kanyang mga anak, ang pagmamahal ng kanyang asawa, ang kanyang tahanan at ang kanyang mga kaibigan. Lahat ng iyon ay naging pangalawa sa bundok. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga umaakyat ang nagtatanong kung bakit siya patuloy na bumabalik sa Nanga Parbat tuwing taglamig, ngunit marahil ang sagot ay nasa harap lang ng kanilang mga mata. Marahil ay dahil nabigo siya ng maraming beses. Anuman ang hinahabol niya sa bundok na iyon, patuloy siyang tinatawag pabalik. Tuwing taglamig, bumabalik siya sa bundok na parang boomerang. Maraming mga lokal sa baryo ang sumasalubong sa kanyang pagbabalik, bawat panahon. Minsan, naubusan ng pera sina Tomek at Marek kaya ibinenta nila lahat ng gamit at winter gear para makabili ng tiket pa uwi. Muling sinubukan niyang magpaiwan sa Pakistan matapos ang ekspedisyon at maghanap ng trabaho para mabayaran ang kanyang tiket sa eroplano. Sa ikalimang subok ni Tomek sa Killer Mountain, nakipag-team up siya kay French climber Elizabeth Rivol. Noong 2014 hanggang 2015 hinarap ng dalawa ang isa sa pinakamalalamig na taon sa bundok habang dahan-dahan nilang inakyat ang Diamir Face. Noong 2008 mag-isang inakyat ni Elizabeth solo ang Broad Peak, Gasherbrum 1 at Gasherbrum 2 sa loob ng 16 na araw nang walang karagdagang supply ng oxygen. Nasa Nanga Parbat din siya nung nakaraang season pero hindi niya inabol ang bundok sa parehong paraan tulad ng ginawa ng kapareha niya. Nag-empake sila at umakyat muli. Habang umaakyat sila sa bundok, lalong tumindi ang panganib. Hindi lang ito naging matarik, tila pinipigilan pa sila ng bundok mismo. Pagkatapos, hinarap nila ang RuPaul Phase, isang 15,000 talampakang pader ng bato at yelo. Lampas dito, bawat dalisdis sa itaas, paligid at ilalim ay nagbabantang magdulot ng malaking avalanche dahil hindi matatag ang naipong nyebe. Sobrang lamig na kahit nakainit na damit, nalalamig at manhid pa rin kamay at paa nila. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy silang umakyat hanggang mahigit 25,000 talampakan ramdam na ni Tomek ito. Ito na sana ang taon na mararating nila ang tuktok. Sa unang pagkakataon, napakalapit na siya, ilang libong talampakan na lang ang aakyatin. Mabilis ang tibok ng puso niya habang pilit umaakyat, pagod pero puno ng pag-asa. Malapit na niyang makamit ang tagumpay. Nabigo na naman siya dahil ang bahagyang nyebe ay naging nakakabulag na blizzard at ang tanaw ay umabot na lang sa ilang talampakan. Lalong lumakas ang hangin na tila gustong tanggalin siya sa safety rope. Sa puntong ito, alam nilang dapat nang sumuko. Wasak ang puso at nasa panganib, sina Tomek at Elizabeth ay umatras. Malaking tagumpay ang taon na iyon kay Tomek dahil narating niya ang mas mataas na bahagi ng Nanga Parbat na naging personal na record niya. Iyon na ang pinakamataas na naakyat mula ng pinangunahan ni Zbigniew Trimuel, ang Polish na koponan sa parehong taas halos 20 taon nang nakakaraan. Pero habang papalapit siya, lalong sumasakit ang pagkabigo. Papalapit na si Tomek sa tagumpay. Malapit na niyang makamta ng tagumpay noon, kaya't ang nasa isip niya sa sumunod na taon ay bumalik sa bundok para tapusin ang sinimulan niya. Pero hindi siya hinintay ng bundok. Si Simone Morrow at grupo niya ang unang nakaakyat sa tuktok ng bundok noong Pebrero 2016. Pinanood ni Tomek mula sa ibaba habang may iba na tupad ang pangarap na matagal niyang pinagsikapan. Ang makita na may ibang tao na dumating at agawin ito mula sa kanya ay siguradong napakasakit para sa kanya.
Ang bundok na mahal niya ay laging humahadlam sa kanya, marating ang tuktok, pero pinayagan nitong makarating ng ligtas sa tuktok ang isa pang grupo ng mga umaakyat. Siguradong nadama ni Tomek na nadaya siya. Ibinuhos niya lahat para sa Nanga Parbat pero nabigo pa rin. Ngunit may kaunting pag-asa. Alam na niyang posible pa lang abutin ng tuktok nito sa taglamig. Ang akala ng lahat na sisira sa kanya ay naging lakas pa niya kung sakaling nawalan man siya ng pag-asa matapos 5 bigong pagtatangka. Noon, muling nagsama sila ni Elizabeth. Nung ekspedisyon nila nung 2016-2017, matindi ang panahon. Nagpatuloy sila sa kabila ng nagyayelong hangin hanggang hindi na sila makausad sa 25,000 talampakan. Sa puntong ito, unang beses na naranasan ni Tomek ang tunay na takot sa bundok dahil halos wala nang makita sa kapal ng nyebe. Nang kanungin kung ano ang dahilan ng kanilang pag-urong, sinabi ni Tomek na naalala niyang tiningnan niya ang mukha ni Ellie at nakita ang tunay na takot sa malamig nitong mukha. Dito niya naisip na imposibleng magpatuloy dahil siguradong kamatayan ang kahihinatnan nila kaya umatras siya sa ika-6 na beses. Ewan ko sa iyo, pero mahirapan akong pilitin ang sarili ko. Subukan ulit kahit 3 beses na. Pero matapos ang 6, akala ng marami tapos na si Tomek. Hindi siya nagpakita sa Nanga Parbat noong sumunod na taon dahil nagpapahinga raw siya sa pag-akyat, pero naghahanda pala para sa malaking pagsubok sa susunod na taon. At ganun na nga, bumalik si Tomek sa Himalaya sa huling pagkakataon. Pagdating niya noong Disyembre 2017, malamig ang hangin at makapal ang niyebeng bumalot sa bundok na parang puting kumot. Para sa marami, bangumot ito, pero si Tomek ay parang nasa sariling lugar lang. Muling sinamahan ni Elizabeth siya at sabay silang naghanda para akyatin ang Nanga Parbat sa 2 beses, mas determinado ngayon. Sila kaya ang ikalawang grupong matagumpay na aayat sa Killer Mountain sa taglamig, naging iisa na ang kwento ni na Elizabeth Raval at Tomek. Sa huling pag-akyat, hindi na ang tuktok ang nagtulak kay Elizabeth, kundi ang responsibilidad, pagiging magkatuwang at paniniwalang matutulungan niya itong makabalik ng buhay. Nakita niya kay Tomek ang isang malayang espiritu. Tunay niya na unawaan ang halos mistikong hatak ng malalaking bundok na ito. Ang kanilang pinagsasaluhang ambisyon na maging unang makaakyat sa tuktok ng Nanga Parbat sa taglamig nang walang dagdag na oksigen ay nagbunga ng matibay na ugnayan sa pagitan nila. Handa ulit silang ibigay ang lahat para marating ang tuktok. Pagkatapos ng mga linggo ng pag-aaklimatisa sa bundok at pag-uusap tungkol sa pinakaligtas na ruta sa makapal na nyebe at nagyayelong lupain, maganda ang takbo ng mga bagay para sa mga umaakyat. Nilabanan nila ang matinding lamig, malalakas na hangin at masalimuot na lupain. Umakyat sila gamit ang Alpine style. Ibig sabihin, dala lahat ng gamit, nagtayo ng simpleng kampo at nag-focus sa bilis at pagiging sapat sa sarili. Mas mabilis ang ganitong paraan, pero mas mataas din ang panganib. Noong Enero 25, 2018, matapos ang ilang araw ng mabagal na pag-akyat, sina Tomek at Elizabeth ay wala ng 1,000 talampakan mula sa tuktok. Ito na ang pinakamalapit nilang narating. Numipis at tumindi ang hangin. Bawat hakbang ay mas mabagal pero hindi sila susuko. Pareho nila itong naramdaman. Dito natapos ang lahat ng dating pagtatangka. Ngayon, kailangan nilang magpasya kung mababago ba ang pagkakataong ito. Naglaho ang mga isipin at nawala ang pagod. Nasa harap na nila ang poste ng tuktok, sobrang lapit na parang tumigil ang oras. Hinihila ang katawan nila paitaas ng walang pahintulot hanggang sa mangyari ito. Enero 25, 2018. Itinapak ni Elizabeth ang bota niyang may yelo sa tuktok bandang alas 6:15. Lumubog na ang araw sa abot-tanaw at bumaba ang temperatura sa delikadong -40 degrees Fahrenheit. Si Tomek ay kaunting distansya lang ang layo at nang siya ay nakahabol na, hindi napigilan ni Elizabeth ang kanyang tuwa. Sumigaw siya ng oo habang niyayakap ang kanyang kasama sa pag-akyat. Si Elizabeth ang unang babaeng nakaakyat sa Nanga Parbat ng taglamig at si Tomek ay sa wakas narating ang tuktok ng bundok na 7 taon niyang pinangarap. Hindi niya inasahan na mararating ang tuktok pero saka dumating ang matinding pagkabigla. Inalis ni Tomek ang salamin at napansin ni Elizabeth na natakpan ng yelo ang asul niyang mga mata. Saka dumating ang nakakatakot na tanong, "Eli, anong nangyayari sa mga mata ko?" May takot sa boses, sinabi niya, "Ellie, di ko makita ang headlamp mo, malabo ka na." Napagtanto agad ni Elizabeth na tinamaan siya ng snow blindness at frostbite. Nagpanik si Elizabeth dahil alam niyang ilang araw pa bago sila matulungan. Ang tuktok ng bundok gaya ng Nanga Parbat ay isa sa pinakaliblib na lugar sa mundo at sila lang ang naroon. Nagawa ni Elizabeth na magpakatatag at pumasok sa survival mode. Kinuha niya ang kamay ni Tomek at inilagay ito sa kanyang balikat at nagsimula silang bumaba.
Kung may pag-asa pa silang mabuhay, dapat siyang kumilos agad. Pero halos hindi na makagalaw o makakita si Tomek. Dito nagsimula ang tunay na bangungot. Narinig ni Elizabeth ang ubo, sa kanya nakita ang patak ng madilim na pulang dugo sa nyebe. Masama na ang kalagayan nila. Alam ni Elizabeth na may high altitude pulmonary edema siya. Bago pa siya makapagdesisyon, tumigil sa pagsasalita si Tomek. Sa bawat hakbang, lalong lumala ang kalagayan ni Tomek. Naibaba niya ito hanggang 23,884 talampakan, pero hindi na siya kayang magpatuloy pa. Nagkubli sila sa bitak ng yelo noong gabi ng Enero 25 nakadikit habang lalong lumalamig. Kinabukasan, malinaw na hindi na siya kayan ilipat. Hindi na madaanan ang lupain sa kabila at kung ipilit ilipat, malamang na ikapapahamak nilang dalawa. Sa ilang minuto, naipit siya sa dalamhati, pag-asa, kalungkutan at galit. Ano ang gagawin mo kung alam mong anumang piliin mo, may kapalit na pagkawala? Kung manatili, mamamatay kayong magkasama. Kung umalis, mag-isa kang lalakad. Ginawa ni Elizabeth ang napakasakit na desisyon. Nilagay niya si Tomek sa sleeping bag sa bitat ng yelo, iniwan halos lahat ng gamit para may proteksyon siya laban sa hangin at lamig at umasa na makakabalik na may tulong para sa kanya. Lumuha siya habang nangakong babalikan si Tomek. Isa ito sa pinakamahirap niyang desisyon, pero kung mananatili siya, pareho silang maaaring mamatay. Hindi ko maisip ang napakasakit at napakabigat na desisyon na iligtas ang sarili ko, pero iwanan ang kaibigan ko na mamatay ng mag-isa. Tumingin sa kanilang mga mata at mangakong babalik kahit maaring hindi mo na sila makita. Sa kasamaang palad, ganito talaga ang high altitude mountaineering. Ang pangunahing patakaran ay laging iligtas ang sarili. Si Elizabeth ay bumaba mag-isa, desperadong nakikipagkarera sa oras at kalikasan, kahit hindi siya nasa mabuting kalagayan. Dahil sa sobrang pagod at kakulangan ng oxygen, nagkakaguni-guni siya at nakakakita ng di totoong bagay pati naghubad pa ng damit. Dahil sa matinding lamig, ito ay sintomas ng malalang hypothermia. Kailangan niya mag-focus sa bawat hakbang kung kaya niya. Bago iwan si Tomek, nakapagpadala si Elizabeth ng distress call, umaasang matutulungan sila. Gamit ang kanyang InReach satellite device, nagpadala siya ng SOS sa asawa niya, sa asawa ni Tomek at kay Ludovic Jambiasi, ipinaliwanag ang grabing lagay ni Tomek at humingi ng tulong. Kahit isa sa kanila ay may magagawa. Sa totoo lang, hindi niya alam noon, pero ang balita tungkol sa kanilang sitwasyon ay nakarating na sa mas malawak na mundo at agad na inilunsad ang isang malaking operasyon na kinabibilangan ng ilan sa pinakamagagaling na high-altitude climbers sa mundo. Nag-set up ng crowdfunding at sinagot ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Poland ang gastos sa pagsagip. Isang grupo ng elite police climbers na sina Adam Bilecki, Denis Orobko, Yaroslav Botor at Piotr Tomala na nagtanggang unang winter ascent ng K2 ay inilihis ang misyon para tumulong. Inilipad ng helikopter ang mga bayani sa Nanga Parbat at sinimulan nila ang pag-akyat sa dilim. Hinarap ang parehong matitinding kondisyon nina Elizabeth at Tomek. Malalakas na hangin ang humampas sa kanilang mga damit habang makapal na nyebe ang tumakip sa daan. Ang tanging gumabay sa kanila, paakyat ng bundok ay isang halos na gelong lubid at ang liwanag mula sa kanilang mga headlamp. Hindi sumuko ang mga lalaki kahit sa hirap ng pagsubok. Mabilis at mahusay silang gumalaw habang umaakyat. Natagpuan ni Adam at Dennis si Elizabeth sa taas na 19,700 talampakan noong Enero 27. Halos wala na siyang malay, maluba ang frostbite, di magamit ang kamay at naglalakad ng walang headlamp o tamang gamit. Binigyan siya ng gamot at mainit na guwantes. Makalipas ang ilang minuto, nasabi ni Elizabeth kina Adam at Dennis ang seryosong kalagayan ni Tomek. Hindi ito maganda. Nahaharap sila sa mahirap na desisyon, ngunit pinili ng mga Polish na unahin si Elizabeth kahit masakit para sa kanila. Alam nilang mapapahamak din sila kung susubukan nilang abutin si Tomek na malamang ay patay na sa ganoong kataas na altitude. Sobrang lakas ng hangin na kayang tangain ang mga lalaki mula sa bundok at napakalamig ng temperatura kaya agad nagyayelo ang tubig. Habang pinag-iisipan ni Adam at Dennis ang mga opsyon, nagpasya silang delikado nang umakyat pa para hanapin si Tomek. Tinulungan nila si Elizabeth bumaba ng bundok gamit ang tali at sa nyebeng dalisdis hanggang marating nila ang mga kasama at helikopter sa Camp 1 makalipas ang 18 oras matapos siyang matagpuan. Dinala si Elizabeth ng helikopter sa ospital at sumailalim sa maraming operasyon dahil sa frostbite. Sa kabutihang palad, hindi siya naputulan at tuluyang gumaling. Pinaniniwala ang namatay si Tomek at ang katawan niya ay nananatili sa Nanga Parbat hanggang ngayon.
7 taon ginugol ni Tomek Makiewicz sa paulit-ulit na pag-akyat sa parehong bundok, habol ang tuktok na laging mailap. May mga tawag dito ang iba, pagkahumaling o tapang, pero baka mas simple lang ang kwento ni Tomek. Isang lalaking kailangang marating ang dulo ng mundo para maramdamang buhay siya at patuloy siyang lumalakad patungo roon kahit alam niyang balang araw ay baka hindi na siya makabalik. Salamat sa panonood at makikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.